Shoutout nga pala kay Jerome Pajares, bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. LA Clippers nagsisi kay Shai Gilgeous-Alexander, hindi nakinig si Kawhi Leonard kay Doc Rivers. Hero play ni Randle sa playoff na wala laban sa OKC at nais ni Butler susundin ng Warriors. Melton tiningnan na makakabalik. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Si Shai Gilgeous-Alexander ay kasalukuyang nakararanas ng isang season na maaaring magtakda ng direksyon ng kanyang buong karera na nagtulak sa kanya sa hanay ng mga pinakamahuhusay na superstars sa NBA. Ang bagong kinilalang most valuable player ay pinangunahan ang Oklahoma City Thunder patungo sa Western Conference Finals, kung saan hawak nila ngayon ang matatag na 2-0 series lead laban sa Minnesota Timberwolves. Ang kanyang kahangahangang kampanya ay nagbubukas ng mga makasaysayang oportunidad na hindi pa muling nagaganap sa halos isang dekada. Maaaring maging si Gilgeous-Alexander ang unang manlalaro mula noong si LeBron James noong year 2013 na makakuha ng parehong regular season MVP at finals MVP sa iisang taon. Bukod pa rito, may pagkakataon siyang sumali kay Stephen Curry bilang tanging mga manlalaro mula noong year 2015 na nanalo ng most valuable player at kampyonato sa parehong season, habang posibleng maihatid ang unang titulo sa kasaysayan ng franchise ng Oklahoma City. Ang pundasyon ng tagumpay na ito ay nagsimula pa noong 2019 trade na nagdala kay Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City, isang kasunduang itinuturing na ngayon bilang isa sa pinakakampihan sa kasaysayan ng NBA. Nakuha ng Thunder sina Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, 5 first round draft picks at 2 karagdagang pick swaps kapalit ni Paul George na napunta sa Los Angeles Clippers. Ibinunyag ng dating coach ng Clippers na si Doc Rivers ang mga kapanapanabik na detalye ng trade sa isang panayam noong year 2023 kay Bill Simmons, kung saan ipinaliwanag niya kung paanong ang kagustuhan ni Kawhi Leonard sa isang kampyonato ang naging dahilan ng desisyon. Ang reaksyon ko ay makukuha natin sina Kawhi at Paul George. Masaya ako, pero sinabi ko rin, teka, pwede bang iba na lang ang ibigay natin? Parang hindi natin dapat bitawan si Shai. Pagbabalik tanaw ni Rivers. Pinangibabawan ng kagustuhan ni Leonard sa kampyonato ang opinyon ng coaching staff. Tinangka ni Rivers na kumbinsihin si Kawhi Leonard tungkol sa potensyal ni Gilgeous-Alexander. Ngunit mas pinahalagahan ng bagong superstar ang agarang tsansa na magkampyonato kaysa sa pangmatagalang pag-unlad. Patuloy kong sinasabi, alam mo Kawhi, magiging star si Shai. Paliwanag ni Rivers. At ang tanong niya, kailan? Sabi ko, hindi ko alam kung kailan, pero sigurado akong magiging isa siya. Sa huli, iginigiit pa rin ni Leonard ang trade na naniniwalang ang kombinasyon nila ni George ay magdudulot ng agarang tagumpay sa Los Angeles. Gayunpaman, hindi kailanman nagbunga ng kampyonato ang desisyong ito, at ang pinakamalayo nilang narating ay ang Western Conference Finals noong year 2021. Ang pasensya ng Thunder ang bumuo ng pundasyon para sa kampyonato. Samantala, si Gilgeous-Alexander ay namukadkad at lumagpas pa sa inaasahan ni Rivers. Sa edad na 26, siya ngayon ay isa sa pinakakumpletong guard sa liga na may average na higit 30 puntos bawat laro habang nananatiling elite sa depensa. Ang pasensya ng Thunder sa kanilang batang star ay lumikha ng matibay na pundasyon para sa kampyonato. Isang bagay na hindi nakamit ng win now approach ng Clippers. At ngayon na pinangungunahan ni Gilgeous-Alexander ang Oklahoma City patungo sa kanilang kauna-unahang titulo, ang 2019 trade ay nananatiling isang halimbawa ng kahusayan sa pagkilala at paglinang ng isang henerasyonal na talento. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Minnesota Timberwolves ay nagsimula sa pinakamasamang posibleng paraan sa Western Conference Finals. Isang dominanteng team ng Oklahoma City Thunder ang nanalo laban sa Minnesota Timberwolves upang kunin ang unang 2 panalo sa serye. Habang ang Timberwolves ay uuwi na sa Minnesota upang subukang gamitin ang home court advantage, nagiging mapagduda ang mga tagahanga tungkol sa kanilang tsansa. Makaraan lamang ang 24 na oras mula nang hirangin siya bilang most valuable player ng liga ngayong season, muling pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang 38 puntos na laro. Nagdagdag si Jalen Williams ng 26 na puntos, habang si Chet Holmgren ay may 22 puntos. Nagpakatotoo si Julius Randle tungkol sa kanyang mga pagkakamali sa Game 2.
Habang si Edwards ay naglaro ng mataas ang antas, isang mahalagang bituin ng Timberwolves ang nawala sa laro sa mga panahong pinakakailangan siya. Napakasama ng naging laro ni Julius Randle sa Game 2 na pagkatalo ng Minnesota laban sa Oklahoma City. Nagtapos siya na may 6 na puntos lamang, 5 rebounds, 5 assists at isang steal habang nag-shoot ng 2 sa 11 mula sa field at walang naipasok na 3 sa 3 attempt sa loob ng 32 minutong laro. Ito ay nakakagulat matapos ang kanyang 28 puntos sa Game 1 at ang kanyang mga dominanteng laro laban sa Warriors. Kapansin-pansin na pinili ni head coach Chris Finch na huwag siyang gamitin sa buong huling quarter at mas pinaboran si Naz Reid. Marami sa mga galaw ko ay parang wala sa ritmo dahil sa tingin ko sa malaking bahagi ako ay parang nakatayo at nanonood lang masyado, sabi ni Randle tungkol sa kanyang paghihirap sa Game 2 kaagad matapos ang laro. Kailangan kong makisali sa mga aksyon, ilagay ang sarili ko sa paggalaw. Alam mo kung anong klaseng depensa meron sila, paliligiran nila ako, kaya kailangan kong makagalaw, mag-set ng screens, gumalaw. Nagbigay siya ng malakas na pahayag upang tulungan ang T-Wolves sa isang 5 larong upset laban sa LA Lakers sa unang round at matapos ang eliminasyon ng Golden State Warriors sa second round, hayagang inamin ni Draymond Green na hindi niya mapigilan si Randle. Ngayon na nasa bingit ng pagkakalugmok ang koponan, kailangan ng Timberwolves na muling magpakita si Randle ng gilas at bumawi upang panatilihing buhay ang kanilang season laban sa Thunder. Next game man, next game mentality, dagdag pa ni Randle. May laro kami sa Linggo, pagkakataong makuha ang unang panalo sa serye sa home court. Alam namin kung ano ang nakataya sa seryeng ito at kung ano ang kailangang gawin at paano kami dapat mas maging mahusay. Ang maganda dito ay uuwi kami at may isa pa kaming pagkakataon. Habang sa kabilang balita naman, ang kakulangan sa 3-point shooting ang sumira sa pag-asa ng Golden State Warriors na makapasok sa playoffs sa second round laban sa Minnesota Timberwolves matapos silang malampaso ng 60 puntos mula sa labas ng arc sa huling 4 na laro kasunod ng injury sa hamstring ni Stephen Curry. Pinuna si Jimmy Butler para sa kanyang mga naging performance sa kawalan ni Curry, ngunit sa katotohanan, naging napakahirap ng trabaho para sa 6 na beses na All-Star dahil sa kakulangan ng mga perimeter threat na kasama niya sa loob ng court. Kailangan ng Warriors na tumutok sa pagdagdag ng shooting ngayong off-season. Sa isang panayam kamakailan sa The TK Show kasama si Tim Kawakami, nagsalita si Steve Kerr tungkol sa hirap na naranasan ni Butler na bantayan ng isang kilalang depensa gaya ni Jaden McDaniels, habang kinailangan din niyang harapin si Rudy Gobert na palaging nasa loob ng paint at hindi nire-respeto ang perimeter shooters ng Golden State. Walang gaanong espasyo para kay Jimmy para umatake at kulang kami ng spacing sa court para bigyan siya ng sapat na lugar, kalayaan at daloy para magpakitang gilas, sabi ni Kerr. Isa itong bagay na kailangang agarang tugunan ng Warriors ngayong off-season. Oo, ang pagbabalik ni Curry sa court ay malaking bagay, pero kailangan ng Golden State na huwag lang umasa sa dalang atensyon ng 2 beses na MVP. Si Butler ay isang manlalaro na palaging gustong gawin ang tamang play sa bawat pagkakataon na minsan ay nagiging sagabal at sanhi ng inis ng mga tagahanga ng Warriors. Ngunit kung ito ang estilo ng veteranong forward, kailangang tugunan ng franchise ang kagustuhan niyang magkaroon ng mga lehitimong shooter na maaari niyang ipasa ang bola. Ito ang dahilan kung bakit naiuugnay ang Golden State kina Brook Lopez na may edad na o sa isang former trade target na si Nikola Vucevic. Pareho silang maaaring magbigay ng veteranong stretch 5 kaysa umasa lamang sa batang sentro na si Quinten Post. Isa pang posibleng target ng trade ay si Cam Johnson na kilalang sharpshooter, lalo na kung magpakita ng interes ang Brooklyn Nets kay Jonathan Kuminga at makagawa ang Warriors ng isang sign and trade na kasunduan. Si DeAnthony Melton din ay isa pang maaaring tingnan ng Golden State na makabalik matapos mag-shoot ng higit 37% mula sa labas ng arc sa 6 na laro niya para sa franchise bago siya magkaroon ng season-ending na injury sa tuhod. Ngayon bilang opisyal na pangalawang bituin sa tabi ni Curry, magkakaroon ng buong off-season ang Warriors para galugarin ang mga trade at free agency scenarios na mas magpapaganda ng anyo ng roster upang mas bumagay sa estilo ng laro ni Butler. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?